Ngunit isang pitik, isang laro, isang bote, dahil bawat bisyo may kapalit. At ang kapalit nun ay kinabukasan na nahulog sa bigla. Ng mga kabataan na naninigarilyo ayon po kay Ben Cyrus Eleurin, Pagulo po ng Pinoy Action for Governance and Environment Incorporated. Sa nakalipas na 4 na taon ay tumaas po ng ilang porsyento ang mga naninigarilyong kabataan. Mula 2.3% umakyat po sa 4.8% ang bilang ng mga kabataan na may edad 9 hanggang 10 taon. Ang napaulat na nagyoyosi. Ang data na nakuha namin sa Food and Nutrition Institute ng DOST, lalo na sa mga kabataan, nasa age 18 to 19, 14% ang increase ng nagsisigarilyo. Hindi nagbabago ang mundo, nagbabago lang ang pamitan. Dati si Kapitan Charo ang nilang mga taong nagtungwaring kaibigan, ng estudyante na lumindang ng bisyo at mga kaibigan ang nalang kapag nagtulaw. Sa pagwala ka na, kapag bagsa ka na, sa pamamalalaman kung sino talaga ang pamilya. Ang bitag na nangyayari ngayon ay ginagamit pa rin ngayon at ang epekto ay iisa. Isang henerasyong unti-unting nawawala. Hindi na isang estudyante ang bumagsak din ang kinabukasan ng buong lipunan dahil ang bansang hindi natalaga sa kabataan nito ay bansang pumipili din mabulog sa bintang. Kung may kakilala kang estudyante ng bisyo, kaya ko ba siya o lalayo ka bakit sa tulungan na hindi siya husga? Girl, lalayo ako dahil maaari ito makapekto sa aking buhay at tutulungan ko na ang aking kaibigan sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya masama ang pagbibisyo at dapat niya itong ito sa madaling panahon. Kung hayaan lang na lumala ang problema ng mga estudyanteng may bisyo, ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng ating komunidad? Iban, ganang